Hindi sasamantalahin ng Petron ang krisis sa langis. Ito ang tiniyak ng CEO ng kumpanya na si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Itinanggi naman ng administrasyon na nasa energy lockdown na ang Pilipinas. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, live mula sa Malacanang. Ivy, ano pa ang mga sinabi ni Ang at ng palasyo? Pinky, kung sa tingin daw ng gobyerno ay mas mapapangunahan nila ng mas maayos ang Petron, ang isa sa biggest oil company sa Pilipinas, open si ultra-bilyonaryo and Petron Chief Ramon S. Ang na ibenta ito sa pamahalaan. Matapos maging tampulan ng pagbuwelga ng mga progresibong grupo ang Petron sa gitna ng paghingi ng sagot sa krisis sa petrolyo, sinabi ni Ang na 100% kaagapay ng Pilipino ang Petron sa problemang ito. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin Kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo Bukas din daw ang Petron na ipakita sa Commission on Audit ang kanilang mga dokumento para masigurong hindi talaga pinapagdiskitahan ng Petron ang pagsirit ng oil prices. Sinabi rin ni Ang na pwede namang kontrolin ng gobyerno ang presyo pero kailangang subsidize nila ito at ikamamatay daw ng Pilipinas ang ganitong gawain dahil tatama sa $20 to $30 billion annually ang kailangang subsidy na babayaran ng gobyerno. Ito rin daw ang dahilan kung bakit deregulated ang oil industries ng maraming bansa at may susunod pa raw sa yapak ng Pilipinas para ipaubaya sa global market ang paggalaw ng presyo ng petrolyo. Sa daang bilyong pisong revenue na pumapasok sa Petron, kakaunti lang daw dito ang actual profit ng kumpanya dahil deregulated nga ang industriya, ayon kay Ang. As of 2025, tumaas patungong 15.6 billion pesos ang net income ng Petron, 84% higher than its 2024 performance of 8.5 billion pesos. Sinabi ito ni Ang sa opening ng westbound off-ramp sa NAIA Terminal 3 kanina kasama si Pangulong Bongbong Marcos, DPWH Secretary Vince Dizon at Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez. Pinky, nagpahayag ang DOE na kinakausap na natin ang India, Argentina, Canada at iba pang bansang hindi nakasalalay sa Middle East ang oil supply. Inanunsyo rin ng Pangulo na may sapat tayong crude oil supply hanggang June 30. Itinanggi naman ng Malacanang na nasa bingit ng isang energy lockdown ang Pilipinas sa ngayon. Pero kung ano ang estado ng bansa after June 30, wala pang pahayag ang palasyo. Klinaro rin natin, Pinky, kanina yung messaging ng palasyo dahil nabanggit ng Pangulo na walang dahilan para magpanic pero idineklara niyang under a state of national energy emergency ang bansa. Kaya tanong natin, Pinky, may krisis ba talaga o wala? Sagot ng Malacanang, walang krisis at kaya nga inilabas ang deklarasyong ito ay para hindi tayo umabot sa worst case scenario. At ang ASEAN member states hindi raw pabor na ikansela ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon ayon kay PBBM. Kinausap daw ng Pangulo ang ASEAN leaders bunsod na mga proposal na gamitin na lang ang budget for ASEAN para tugunan ng taas presyo ng langis. Sagot ng Pangulo kanina, bare bones summit ang ASEAN ngayon dahil hindi raw ito ang panahon para sa isang engrandeng preparasyon. Tuloy ang mga susunod na summits ngayong Mayo pero ang November summit kung saan inaasahang dadalo si US President Donald Trump, tentative pa raw at sa Setyembre na pag-uusapan. Pinky, sa usapan naman ng pag-repeal ng oil deregulation law, bukas daw ito sa Pangulo. Pero sa ngayon, priority talaga at hinahanap ng kanyang gobyerno ay yung immediate solutions dahil yung pag-repeal daw ng oil deregulation law kailangan pagdumaan sa amendments at bahagyang matatagalan ito ayon sa Pangulo. Pero pag-uulit ni PBBM, hindi naman sarado ang Malacanang at hindi rin siya sarado sa anumang solution o proposal na ihahain sa kanya para matugunan ang problemang ito. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.